salamat din sa iba sapagkat nito po na kami lahat ay magkatipon-tipon sa iyong bahay sa Panginoon. Right now, Lord, we have come on the special part of our worship service, and that is to hear your word, Father God. Lead us, Lord God, all by the Holy Spirit. Kaya ako, Diyos, na habang kami nakikinig na magsalita mo, patuloy na pakanasahin natin kailangan sa aming mga puso ang paglalong spiritual, ang pagkakatatang ng aming pananampalataya, ang mga paglilingkod na hinahangad at hinanasang kumara sa aming mga buhay. Putahin mo ang lahat ng mga padaray, bumubulo sa aming mga kaisipan. Tanggalin mo mga kabalisan, tanggalin mo ang Diyos ang kapalamba, ang maligamit ko na katadahan, ang tunay na kapayaman sa aming mga puso at Diyos. Sapagkat naniniwala kami, hanggang sa tapos po ang aming pag-aaral, ikaw ang siyang mamulusap at gagawa sa kami. Pagpalain mo rin ang mga kamay na walang sama, nagkakataon na ng mga ikabulat at doon para sa ibuhay ng galong ito ng sisi at nagumakaw ang pagpapanas at ayaw mo naman mas ng mga kapatilan at ang pangapapako mo mula sa iyong salita ay lubos sa katuloy ng nakakamalan. Salamat po aming Diyos, ibinabalik namin sa iyong pagpuli at pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Palapakan po natin sa ating Diyos at Panginoon. You may all receive it. Chapter 1, verse 14. Ang walong kabanatang 1. Talata po Chapter 1, verse 14. 1:14 ng buwan. Buwan ng kabanatang 1, talata po 4, sabay-sabay po tayo. At ang nagkatawang tao ang Verbo at tumahal sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang mga kalulatian, kaya ng sa butungan na Ama, nabuspos ng biyaya at katotohanan. This verse says about Jesus Christ. Ang tinutukoy po ng versikulo ito ay tungkol sa Jesus Cristo. Apostle John, he understands who is Jesus Christ. Si Apostol Juan mismo ay nakakaunawa kung sino si Jesus Cristo. That's why the word became flesh, dwelt among us, and then the full of grace and truth in Jesus Christ. Kaya naman sinabi niya na nagkatawang ka ang Verbo at mas na natin at naroon ng kapuspusan ng kalalatian ng Jesus Cristo. God is perfect. Ang Diyos ay Jesus Christ is the ark of the covenant and the ark of the covenant. at alam natin na si Jesus Cristo ang tinatawag na kaban ng iman at kaban ng tagal-tagal Ark of the testimony. at siya rin yung tinatawag na kaban ng kapatid. This is not simple word. It's really very important teachings. Ang mga salitang ito hindi lamang sa simpleng pananalita, kundi napakahalaga at katotohanan. And this is very hard to understand to you, but if you understand, I am teaching to our Adventist pastors. Maaring mahirapan po tayo sa pagdawa sa ating pakikinggan, ngunit tandaan natin ito'y makikinuturo sa ating mga pastor, sa ating mga branches. Yeah, we understand God is only God. Naunawa natin lahat ng Diyos ay isang banal na Diyos. His Spirit is Almighty God. Siya ay Espiritu at siya ay isang makapangyarihan ng Diyos. Just know, like I said, that is God. At tandaan natin ang Diyos ay walang anyok at walang anumang pisikal na anyok katulad ng tao. That's why Bible said God is temple. Kaya mas sinabi ng Biblia ng Diyos ay templo. And Jesus said, my body is temple, God's temple. Mas sinabi ni Jesus ang aking katawan ay templo. That's why this time I want to talk to you. Jesus is the ark of the covenant in the Holy Ghost. Kaya ang ganyan kung bakit ako nangungusap sa inyo sa mga ito na si Jesus Cristo ang tinatawag na kaban ng iman doon sa dakong kabanan. And all the Bible says about God's temple. At ang kabuuan ng Biblia ay tumutukoy sa templo ng Diyos. Especially book of John and this letter says about the ark of the covenant. Lalo na po pagdating sa aklat ni Juan, lahat ng kanyang aklat ay tumutukoy sa kaban ng iman. That's why Apostle John, he understand about this message. Kaya naman ang nawa ng sa Juan ang tungkol sa mensahe. That's why he said only the God's covenant, eternal life,
and then the testimony of Jesus Christ. Kaya man binanggit niya po na yung tinatawag na pangako ng Diyos na buhay na walang at yung patotoo ni Jesus. John said, the Word became flesh, became man, and it was Jesus Christ, and then in Jesus Christ, full of grace and the truth. Pinanggit mismo ni Apostol Juan na yung salita ay nagkataon tao at nanahan sa ating piling na puspos ng biyaya at katotohanan. Last time I realized something about the Holy Place, the third Ark of the Covenant. Naipaliwanag ko sa inyo sa huli na aking pangangaral tungkol doon sa dakong banal at dakong kabanal-banalan at kaban ng tipan. The Bible said the cover of the Ark of the Covenant, that is mercy. Ang binabanggit mismo ng Biblia na yung mismong takip ng kaban ng tipan na tinatawag ko na luglukan ng awa. So it means it is celebration place of God. At sa madaling salita, ito ay tumutukoy po sa tinatawag na kaligtasan ng Diyos. I lead you on the mercy. Iyan ang dahilan ng bakit pinangako ng Diyos na ako'y makikipagtipan sa inyo doon sa luglukan ng awa. Because on the mercy, yes, full of the blood of Jesus Christ. Sapagkat doon sa luglukan ng awa ay naroon ang kapustusan ng dugo ni Jesus Cristo. Apostle John, full of grace, what grace, that blood of Jesus Christ. Kaya naman sinabi niya na puspos ng biyaya o ng biyaya at itidugo ni Jesus Cristo. And that's why through blood of Jesus Christ, we can sin and put our sin and into the Ark of the Covenant and then come to the truth. At sa pamagitan ng dugo ni Jesus Cristo ay tatanggapin mo natin yung lubos na kaligtasan at makasok tayo doon sa buhay na walang gaan at makakaroon sa dakong kamanal-banalan. That's why there's a about the book of John and this letters. Kaya naman, unti-unti na alam po maunawa natin kung ano po yung mga sinulat ko ni Apostol Juan, lalo sa kanyang mga aklat. Like this, like John chapter 20. Juan kabanatang 20. John chapter 20, 21. Juan, kabanatang 20, 31, ang sabi ko doon, ngunit ang mga ito ay nakasulat upang kayo'y magsasampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa iyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. John explained to us, what's the reason? Why I write down this letter, these books? Ibig sabihin, pinapaliwanag ng Apostol Juan kung bakit na kung bakit isinulat ang kanyang mga sulat na ito. John said that you may have eternal life through his name. At ibinagin niya nga po na magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan ng kanyang pangalan. And then, 1 John chapter 5, from verse 6, he said about the testimony. At pagdating sa unang Juan, kabanatang 5, talatang 6, ay pinapatotohanan niya ang kanyang patotoo. Verse 6 said about this is he who came by water and blood. Jesus Christ, not only water, but by water and blood. Ito yung naparito sa pamamagitan ng tubig at dugo. Sa mga tubig ay si Yesu Cristo, hindi sa tubig lamang, kundi sa tubig at sa dugo. Don't forget the verse 8. Versikulo 8, sabay-sabay ko natin babasahin, sapagkat may tatlong nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo, at ang tatlo ay nagkakaisa. Now Jesus said about witness, there are three, the witness on us, the Spirit, the water, and blood. Paliwanag ang binabanggit dito ay ang tatlong nagpapatotoo, kaya sinabi niya ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo. And then from verse 9, all says about witness of God. At pagdating sa versikulo 9 ay pinapaliwanag din ang lahat ng mga patotoo. Verse 9, if you finish the witness of man, the witness of God is greater. This is the witness of God which he has testified of his Son. Sinabi naman sa 9, kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay lalong dakilang patotoo ng Diyos, sapagkat ito ang patotoo ng Diyos, sapagkat ito ang patotoo tungkol sa kanya. And then verse 10, by he who believes in the Son of God has witness of in himself, he does not believe his
made him reliable. Sa Diyos, ang nananampalataya sa anak ng Diyos ay may matotoo sa Kanya. Ang hindi nananampalataya sa Diyos ay ginagawa isang sinungaling. Yes. This is understand. Now, God explained to us about husband, especially the art of the Ibig sabihin, pinapaliwanag lamang ng Pasuan ang tungkol sa templo ng Diyos, lalo na tungkol sa kama ng tipan. What is the covenant of God, the promise of God? Ano nga po ba yung tinatawag na tipan o pangako ng Diyos? God said, it is eternal life. At ang pangako nito ay tungkol sa buhay na walang hanggan. What is the testimony of God? Testimony of God. Pero ano nga po ba yung pinapatutuhanan ng Diyos? From chapter 5, Jesus himself, all the Bible testified Jesus Christ, yes, eternal life. Mula sa Ama at sa ating Panginoon sa Kristo at kapabuan ng Biblia na si Kristo ay ang buhay na walang hanggan. Now, John explained to us about the art of the covenant of Jesus Christ. Kaya nga po yung pinapaliwanag po niya po sa atin na yung kama ng tipan na si Kristo. That's why please you can understand what is God's covenant, the promise. Pero kailangan natin maunawa mabuti ano ba ba talaga ang tipan o pangako ng Diyos. That is eternal life. At iyon ay ang buhay na. Okay, let's let's check Exodus chapter 31, Exodus 31. verse 18. 16 to 18. Because this Exodus chapter 31, God commanded Moses, you make the ark of the covenant. Ang Exodus 31 po ay utos ng ating Diyos kay Moses kung paano siya pinagagawa ng kaban ng tipan. After Moses, the mountain Sinai, and he commanded Moses, you make the tabernacle in the desert, and then ark of the covenant. At mula doon sa bundok ng Sinai, ang utos ng Diyos kay Moises at inutusan siya na magtayo ng tabernakulo doon sa ilang at gagawa siya ng kaban ng tipan. And then God explained to Moses, why you have to make ark of the covenant? At least. At nagtanungin si Moises kung ano ba ang kahinaan kung bakit siya pinapagawa ng kaban ng tipan. From 6 to 8, God said to Moses, because if you will not meet the ark of the covenant, you cannot eat the Sabbath. Sapagkat itinapaliwanag po na mula 16 hanggang 18, kung mawawala yung kaban ng tipan, eh, hindi kayo makakapasok po sa tinatawag na araw ng Sabat. You know, the churches, they not understand about the meaning of the Sabbath. Alam niyo po ba na ang Seventh-day Adventist hindi nila talagang naunawaan kung ano ibig sabihin ng Sabat? They want to keep only Saturday, but what's the meaning of the Sabbath? To into the rest, into rest. Ang itinatangi lamang po nila ay araw ng Sabado, pero ang ibig sabihin po ng Sabat ay makapasok sa kapahingahan. What's the into rest? Eternal life. That's rest. At kapag sinasabi ko yung tinatawag na kapahingahan, isa lamang po tinutukoy nito kundi ang buhay na walang hanggan. God promised Moses and Israel, you can enter rest through out of the covenant. At ipinangako ng Diyos kay Moses na ikay makapasok lamang doon sa kapahingahan sa pamamagitan ng kapahingahan. That's why Exodus chapter 31, 16, keep Sabbath to observe the Sabbath to because there's to generation perpetual covenant. Yan ang dahilan kung bakit sinabi niya doon sa 16, kaya ang mga anak ng Israel ay manginili ng Sabat at tutuparin ang Sabat sa buong panahon ng kanilang mga lahi na pinaka-alagi. 17 says, it is a sign between me and children of Israel. God promised Israel to us also. At ito ay nakalagay sa 17 na ito isang tanda sa akin at sa mga anak ng Israel magpakailanman. Ibig sabihin, hindi lamang ito ay pangako sa Israel, kundi sa atin. Because God said to Moses, I will make heaven and earth, and then on the 7 days, I will give a rest. Sapagkat dinaging ako ng Diyos kay Moises na ako ang gumawa ng langit at lupa. Sa ikapitong araw ako'y nagpahinga. Verse 18, sabay-sabay. Versikulo 18, sabay-sabay po natin babasahin. At kanya ibinigay ni Moises pagkatapos na makipagsalitahan sa kanya sa ibabaw ng bundok ng Sinai ang dalawang tapyas ng patotoo na mga tapyas ng bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. When he had made the angels with him on the Mount Sinai, and then God gave to Moses 2 tablets of the testimony. Sinabi po ng versikulo ito na pagkatapos ng ipagsalitaan ng Diyos kay Moses, ay binigay niya rito ang dalawang tapyas ng bato. John understand about the meaning of the tablet. Ibig sabihin, naunawaan lamang po ng Pasulat at ibig sabihin ng dalawang
tapyas ng tao. And that's why John said, in Jesus Christ, in the body of Christ, there's full of the grace and the truth. Yan ang dahilan kung bakit nabanggit ni Apostol Juan na naka Yesu Kristo ang kapustusan ng biyaya at katotohanan. One more time, let's go back to 1 John chapter 5. Balikan po natin ang unang Juan, kabanatang 5. Verse 11, okay, sabay sila. 11. At ito ang patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. John said, this is the testimony that God has given us eternal life. Amen. And this life in this Son, Jesus Christ. At ito ang patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. And verse 12, he who has son has life, does not have son, does not have life. At sa 12, ang kinaroroon ng anak ay kinaroroonan ng buhay at ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Okay, verse 13, sabay-sabay. 13, sabay-sabay po. Ang mga bagay nito ay sinusulat ko sa inyo upang inyong kaalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Sa mga tuwid ay ang sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Tito also said, John said, I have written to you and believe in the name of the Son of God, and you may know that you have eternal life. Kasi sinabi nito na ako ay nagpapatotoo binigyan kayo ng buhay na meron kayong buhay na walang hanggan. Okay, verse 20 altogether, verse 20, we know that Son of God came and give us understanding. Okay, altogether. Sa unang Juan, kabanatang 5, talatang 20, sabay-sabay po, at nalalaman natin na nakarito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo na sa Kanya na totoo. Sa mga tuwid ay sa Kanyang anak na si Yesu Kristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Thanks God, because John explained to us about Jesus Christ, the Ark of the Covenant. Ibig sabihin ang pinapaliwanag ko dito ni Apostol Juan ay tungkol sa kabanang tipan. He's true God. He's the Ark of the Covenant, and He has eternal life. Na siya po ang tunay na Diyos at ang kabanang tipan at ang buhay na walang hanggan. Now, that's why we really accept the Ark of the Covenant, Jesus Christ. Yan ang dahilan kung bakit kailangan natin tanggapin ang kabanang tipan na si Yesu Kristo. Because only in Jesus Christ is full of the grace and the truth. Sapagkat natatangi lamang na kay Yesu Kristo ang kapustusan ng biyaya at katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Through grace, the blood of Jesus Christ found the truth, the word of God. At sa pamagitan ng biyaya ngayon, tayo rin nakalalapit kay Yesu Kristo doon sa salita ng Diyos. When we remain, when we stay and obey the truth, this is eternal life. At sa ating pananatili at pagsunod doon sa katotohanan, ay tayo mayroong buhay na walang hanggan. We can live the best eternal life. At tayo ay makakapasok doon sa kapangyarihan sa buhay na walang hanggan. You know, 2015, I separated from Pastor Toby and his church. Taong 2015, ako po ay humibalay kay Pastor Kidong Kim sa kanyang iglesia. Because after Pastor Kidong's son, and Pastor in the second church, Pastor Kidong's son decided to stop foreign ministry. Sapagkat matapos po na ilipat po yung pamumuno ni Reverend Kidong Kim sa kanyang anak, ay nagdesisyon ng kanyang anak na ititigil na po yung ministeryo sa ibang bansa. That's why from that point, he started supporting to the all the foreign ministry. Iyan ang dahilan kung bakit nalumpisa na po na itigil ang lahat ng mga suporta na ibinibigay po sa mga missionary sa ibang bansa. It's okay. When he start support for me, it's okay. I understand. If there's no money, we can stop. Naunawaan ko naman ang kanyang naging desisyon na ititigil niya yung mga suporta na ibibigay niya sa amin sapagkat lalo na kung wala naman po talagang sapat na pondo, ay naunawaan ko siya. But problem is they want to start foreign ministry. Pero ang nagiging problema nga lang po ay ititigil niya na po yung mga ministeryo sa ibang bansa. Especially when missionary pastor had team, they want to come to Philippines, but pastor don't deserve a lot of work, not allowed to come to Philippines. Lalo na po nang mag-desisyon sa pastoral na pumunta dito sa Pilipinas, inutusan po siya ng anak ni Pastor Kidong Kim na huwag kang pupunta sa Pilipinas. So the missionary and their group, this group, they want to
testify to Jesus Christ in the Philippines and also other places. Samantalang po, ang layunin lamang po ni Pastor Han at ang kanyang grupo ay pumunta sa Pilipinas para patotohanan ang mabuting balita. Yeah, because really, they love Jesus Christ. They want to serve Jesus. Sapagkat naroon ng tunay na pagmamahal nila kay Kristo at paglilingkod na ninanasan nila kay Kristo. They really believe Jesus has eternal life. At naniniwala sila na sa pamagitan ng Kristo meron silang buhay na walang But hanggan. they are so much stronger. This is the way of Jesus, and they want to obey the truth word of God. At dahil nga po naroon ang tunay na kapustusan ng biyaya na tinanggap nila kay Kristo, yan ang dahilan kung bakit nagtanasa silang magpatotoo ng katotohanan ng Kristo. That's why at the time, Missionary Hands members came to Philippines, over 20 members. Yan ang dahilan kung bakit pag nagpupunta sila pastorahan dito sa Pilipinas, siya ay may kasamang mahigit 20 katao. Not only come to Philippines, even though when they come to Philippines, they support our ministry, specialized meetings in the Karangan. At hindi lamang sila nagpupunta dito sa Pilipinas para sa isang gawain, kundi sila rin ang sumusuporta sa mga pinapatayo nating gusali, lalo na po sa Karangan. That's why some of the chief pastor didn't deserve so said to them, or she said to them, don't go to Philippines, you go to Philippines, you offer to God even in the church. Kaya po iniisip ko ng anak na ito ni Pastor Gideon King na wag na kayo pupunta doon sa Pilipinas dahil po sa suporta ngayon na kung gusto talaga nyo magbigay sa kayo, ibigay nyo na lang ito sa ating iglesia. At that time, I decided to pastor to this store and this church. At yun ang naging dahilan kung bakit humiwalay ako sa iglesia ng kanyang anak at sa kanilang iglesia. Because already, some of church, pastor Gideon's son, this is not pastor, this is not, this church is not to church. Sapagkat naniniwala ko na yung kanyang anak ay hindi tunay na pastor, ang kanyang iglesia ay hindi tunay na iglesia. If you are a pastor, we obey God. We go to mission and set to missionaries and support. Sapagkat kung tunay tayo malingkod ng Panginoon, tayo ay susuporta sa gawain ng Panginoon at magpapadala tayo ng misyonaryo para sa gawain ng Panginoon. But they said, don't go to mission and don't support missionaries, don't help you. Pero sinabi niya mismo na huwag kayong pupunta doon sa ibang bansa na yun at huwag kayong tutulong sa mga misyonaryo. Because they did not send to missionaries to abroad. At ayaw na nila magpadala ng mga misyonaryo sa ibang bansa. You know, it's very dangerous. It's not provided in the church. At naniniwala tayo na ito ay napakadelikado at hindi na kita tatawagin kakatawag. That's why from that on, God, you can stand from some other church, other churches. At mula noon ay naisna ng Diyos at ilawan niya doon sa Sunak Church at inilipat na sa iba. At that time, some church members, over 40,000 members in some church. Alam natin na umabot sa 40,000 katao na miyembro ang Sunak Church. Now, you know how many? Only 45,000 members remain in some church. At ngayon ang natitira na lamang po din ng mga miyembro ay nasa 4 hanggang 5,000. So, Karamani Sada, some church divided two. Pastor Gidon and his son have the son's side and other side. Ang Sunak Church ngayon ay nahati sa dalawa. Ang panig po ng anak ni Pastor Gideon King at panig ng ibang pastor. They are all the time fighting, even the fight in the court. At alam niyo po ba na sila ay laging nag-aaway at nagtatalo maging sa korte. And then they are strong that they face as God in the church. At ngayon po ay dumaraan sila sa matinding pagsubok sa pinansyal sa iglesia. That's why, like I said, almost 6 months, 1 year, they do not pay pastors' allowance, pastor's salary, and the church fee. Even the church workers. At sa kasalukuyan ay sa kanilang nagiging problema ang pinansyal ay mayroong mga pastor na 6 na buwan hanggang 1 taon na na hindi nila nasusuportahan at maging mga manggagawa. Really, you have to really understand the art of the covenant Jesus Christ. Pero kailangan natin maunawang buti ang tinatawag na haba ng tipan na si Jesus. What's the promise of God? Eternal life. Who is the best eternal life? At yun ang hinahangal ng ating Panginoon sapagkat ang gusto niya ay magkaroon tayo ng lubusan at tunay na kapahingahan. Through the blood of Jesus Christ, God wants to give us eternal life. At sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, sa pamamagitan ng Kristo, ay nais ng Diyos na ibigay sa atin ang buhay na walang hanggan. And then Jesus Christ, He testified Himself through blood and the word of God and Holy Spirit. At pinapatotohanan mismo ni Kristo ang kanyang sarili sa pamamagitan ng dugo, ng tubig at ng banal na Espiritu Santo. That's why John said, if you have Jesus, we testify Jesus Christ. Yan ang dahilan kung bakit sinabi natin sa Wak, kung
sa inyo sa Yesu Kristo, patutuhanan sa Yesu Kristo. When you testify Jesus Christ, you have eternal life. Because Jesus Christ, through God, is eternal life. At kung pinatatuhanan niyo sa Yesu Kristo, meron kayong buhay na walang bakit? Sapagkat siya ang Diyos at ang buhay na walang Thanks God was great missionary in Cambodia. At nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat meron tayong missionaries. Now, already they are history in Cambodia 10 years. Ngayon po sa kasalukuyan ay 10 taon na po ang ministeryo natin sa Cambodia. I know it's very proud. We are very happy to support Pastor Roy family in Cambodia. Alam ko po na nahirapan na po tayong suportahan ng pamilya ni Pastor Roy sa Cambodia. But if we start this foreign ministry, God also give cancer from our church and from the other church. At kung ididikit po natin ang ating gawain sa ibang bansa, maaaring iaalis na ng Diyos ang ginawan sa atin at ibibigay sa ibang iglesia. But if you really understand the meaning of the Covenant and Jesus Christ, you will do ministry. You will go to foreign ministry and you will support. Pero kung naunawaan po natin ang mabangkitan ni Yesu Kristo, tayo mismo ay tutulong sa ating gawain sa ibang bansa at tayo mismo ihahayo upang magawa ito. Yes, like young man, if you have been Jesus, if you are in the out of the covenant, we will go to mission. Lalo na po sa mga kabataan, kung naroon kayong talaga at taglay ninyo ang kaba ng tipan, hahayo kayo para sa misyon. This is not only mission trip, but with all your life, you have to serve Jesus, you will go to mission. Hindi lang po ito paglalakbay sa ibang bansa, kundi ibibigay niyo ang buhay para sa misyon. Even though you cannot go to mission, you have to really support the foreign ministry. At hindi man kayo makapunta sa pagmisyon, kayo mismo ang tutulong para sa gawain sa misyon. All the disciples, just like they understand about the hospitality. Lahat po ng mga alagad na si Kristo ay naunawang mabuti ang templo ng Diyos. All the Bible says of hospitality. Ang nakabunga ng Biblia ay tungkol sa templo ng Diyos. Especially the book of the John, book of John, and this letter says about the art of the tabernacle, most holy place in the tabernacle. Lalo na po yung kabuuan ng platimban tungkol sa kaban ng tipan. Like I said, John chapter 6, 6, 7, 6, 10. Juan, kabanatang 6, 6 hanggang 8. At ito'y sinabi nila upang si... Chapter 6, chapter 6, 6, 7, 6, 8. Sabi, 6, 7. Juan, kabanatang 6, talata ko'y 6 at 8. Sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig ba galing yung magsisalis din naman? Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. You know, in the book of John 6, first time, many men followed Jesus Christ. Sa Juan, kabanatang 6, ay maraming mga taong sumunod kay Jesus. Because they eat the bread and fish by Jesus Christ. Sapagkat naranasan namin nila na kumain ng tinapay at ng isda sa pamagitan ng himalang ginawa ni Jesus. But when Jesus said to them, in my bread, if you have no eat bread, drink my blood, you have no life. Pero nang sabihin ng Kristo na kainin ninyo aking laman at inumin niyo aking dugo, sapagkat hindi niyo ito kakanin at inumin, wala kayong buhay, walang hanggan. But they did not understand that they worship Jesus Christ. Pero dahil nga kung hindi nila ito makunawaan, sila pinag-iwalay kay Jesus. That's why Jesus asked him to disciples, do you also want to go away from me? Iyan ang dahilan kung bakit tinanong sila ni Jesus na gusto niya rin ba umalis? Peter said, Lord, to whom shall we go? You have a word of eternal life. Pero sinabi mismo ni Simon, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Even though 1 John chapter 1, verse 1 said about the word of life. At magiging din ang sinabi po sa unang buwan, kabanatang 1, talatang 1, tungkol sa buhay. And the verse 2 says about the life was manifest. We have seen and we have witnessed to you eternal life. Sabi dito na siya sa kasimula ay aming pinatatuhanan at nakita dapat salita niya. And that is all the disciples, they understand about hospitality. Ibig sabihin lahat ng alagad ay naunawa mabuti ang tungkol sa templo ng Diyos. You know, today, almost Christian problem, bunch of problem. Alam niyo po ba na kasalukuyang problema ngayon ang maraming mananampalataya? Yeah, because they want to understand Jesus through only man. As a man, as a man. Nakaramihan po ng mga mananampalataya inunawa sa Kristo bilang isang tao. So we have to try to really understand Jesus Christ through
our spirit, but spiritually we have to understand Jesus. Pero kailangan natin maunawaan sa Kristo sa ating spirit. When the disciples saw Jesus Christ, oh, full of the grace and the truth. Kaya naman nakakita ng mga lalaki sa Kristo siya ang puspos ng biyaya at katotohanan. But at that time, many people, when they find Jesus, they looking for only bread from the Jesus Christ. Pero maraming mga tao sumunod sa ating Panginoon sa Kristo noon ang hinahanap ng matibiyas kanya ay ang tinapay at ang isda. They also saying there are many members in the church. And then, but probably they are asking Jesus only bread, Mr. Jesus. Yan din ang kasalukuyan nagiging problema sa mga iglesia. Marami nga po ng mga tao sa loob ng iglesia pero hinahanap na mga hinili sa Panginoon ay mga pisikal na pagpapalala. Not only said that Jesus Christ, they said, you will be tender, very more will follow you. Samantala ng mga lagad at nakita nila ni Kristo niya sa iyong buhay walang God, kung saan ka naroon, kami paroon. Because all the disciples, they understand Jesus Christ as by the Holy Spirit, also spiritually push Jesus Christ. Sa pagkakalawaan mismo ng mga alagad sa pamagitan ng Espiritu Santo at kung sino si Jesus Kristo. God is temple. Ang Diyos ay temple. That's why Jesus, my body is temple. Kaya sinabi ni Kristo na ang aking katawan ay temple. Who is Jesus Christ? At si Jesus Kristo, Out of the covenant, out of the testament. siya po yung tinatawag na kabanang iba at kabanang katotohanan. If you understand this meaning, you can say, Jesus, you are true God and eternal God. At kung naunawaan natin yung sabi nito, sasabihin natin na ikaw ay tunay na Diyos at buhay na walang And then if you really believe Jesus true God and eternal God, you can give up yourself, your old man, and follow Jesus. At kung tunay tayo naniniwala na siya Diyos at buhay na walang bahan, pwede na po natin bitawan ang ating lumang pagkatao at sumunod kay Jesus. You know, it can start because missionary have still have to be my ministry. At nagpapasalamat ako sa Diyos sa kanyang hanggang sa kasalukuyan, si Pastor ay tumutulong sa aking ministeryo. That's why I told him, until Lord come, I will him. I will preach the gospel in the world. Kaya naman nasabi ko kay Pastor Juan, hanggang sa muling pagparito ni Jesus, ako'y ahayop ng mga ng salita ng Diyos. You know what is his answer? Alam niyo po ba kung ano naging sagot niya? Thanks God, Pastor. I believe you until Lord come, our Lord Jesus come. At sinabi niya, ako'y naniniwala sa iyo hanggang sa muling pagparito ng aking Diyos. Because years after the coming of Jesus Christ. Sapagkat taglay niya po yung kabanang kita sa Jesus Kristo sa kanya. You know, we cannot stop foreign ministry. Hindi po natin pwedeng itigil ang ating foreign ministry. Because when we stop foreign ministry, God will give us all the blessing from our church. Sapagkat kapag itigil po natin ang ating foreign ministry, aalisin na ng Diyos ang pagpapala sa atin. When we stop foreign ministry, our church is not through Bible class. There's no Jesus in our church. At kapag ititigil natin ang ating gawain sa ibang bansa, hindi po ito tunay na iglesia. God wants to testify Jesus through His blood and the word of the truth. At ang nais ng Diyos ay patutuhanan siya sa pamagitan ng kanyang dugo at ng kanyang salita. That's why we have out of the covenant, we go to mission and the means of the mission. Kaya naman po talagay natin ang kabanang tipa sa suporong tayo sa mission at tayo po mismo ang mag-mission. Hallelujah. If you understand, next time I also try to understand this teaching. Unawain natin mabuti sa susunod na pagkakataon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo, unawain natin ang sinasabi ng salita. Pastor has covenant in the rest eternal. Na ang tunay na kabanang tipa na yung pagpasok sa kahinan. And then the other name of the covenant, the Ark of the Testament. At hindi lang isang kabanang tipa, kundi kabanang patotoo. Yeah, because God wants to testify all the world through blood and the logos word of God. At ang nais yung mapatutuhanan siya sa pamamagitan ng dugo at ng logos ng salita. That's why after live and being this full of body and blood, we have to be pieces of Jesus. Yan ang dahilan kung bakit matapos natin kainin ang kanyang katawan at ang kanyang dugo, tayo dapat magpatutuwa. People who have really Jesus Christ in our heart, are just like Jesus. At kung talagang taglay natin sa Kristo, magpapatuto tayo kung kumpir sa Kristo. Oh my soul, overcome this time of the message. O my soul, overcome, at tayo po'y mananalangin. O my soul, overcome. O my soul, overcome. O my soul, overcome. Ang maraming ako sa sila po ay malaman ko ginagawa sa Diyos. Tulungan mo rin ang tulungan mo kami na gawin ang lahat ng
kalooban mo para sa amin na mabuhay. Nanalangin kami sa iyo, Panginoon Diyos, at patuloy namin aangkinin at aasahan kayo, God, ang lahat ng layo at kalooban mo para sa amin na mabuhay. Ingatan mo kami mabuti, Panginoon Diyos, kung paano kami susunod sa iyo, kung paano gagawin namin ang lahat ng bagay at layunin mo para sa amin na mabuhay. Sa iyo lang namin pinagkakatiwala ng lahat at nanalangin kami sa iyo kabutihan at katapatan. Salamat po, Ama, inaangkin namin ang katagumpayan hanggang sa matapos po ang aming pag-aaral ng salita ng Diyos sa pangalan ng Jesus. Amen. Alam ko po na naiintindihan po natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa araw nito. We are not against about foreign ministry. We love our foreign ministry. Lalo yung pagmamahal at masakit natin para sa ating foreign ministry sa Cambodia. And we want the Cambodian ministry to be successful and to be victorious. Ilang beses na rin po ako pumunta sa Cambodia to see our ministry in Cambodia. And naniniwala ako na mahirap talaga na mag-ministeryo sa Cambodia. And for 10 years, sa loob ng 10 taon, kahit ako po nag-ministeryo, hindi naman po ako nag-ministeryo sa ibang bansa. But I started my ministry in 1997. When I started my ministry in 1997, nobody supported me. Hindi po ako humingi kahit kanino. Nakwento ko po sa inyo yan, kahit sa lisensya ko. Talagang ginawan ko ng paraan para magkaroon ako ng lisensya bilang isang pastor. At nung nakarating po ako sa Aurora para mag-mission, hindi po sa ibang bansa. Nung nakarating po ako sa Aurora para mag-mission, I started the ministry alone, independently. I'm not against for that missionary o sa mga nag-mission. Pero kapag nag-mission ka talaga, dapat ang isipan mo, nasa mission lang. And nag-umpisa po ako sa scratch. Wala po talagang sumusuporta. I only, ang tinatanggap ko, 150 pesos a week. Sabi ko nga po sa inyo, kahit break, hindi ako makakabili when I started the ministry. But I believe in God. Naniniwala ako sa Diyos. Amen. Sineryoso ko yung paglilingkod. For 1 year, I'm crying to the Lord. At sinabi ko sa kanya, Lord, kung talagang tinawag mo ako sa lugar na ito, gamitin mo ako. Pero kung hindi mo ako talagang tinawag sa lugar na ito, alisin mo ako. Because kung talagang lingkod ka ng Panginoon, you know, alam mo sa sarili mo kung tinawag ka ng Panginoon o hindi. Hallelujah. Hindi kami nasa ministeryo para magpasarap. You are in the ministry to testify Jesus Christ. You are in the ministry to take care about the church. Sabi ko nga po sa inyo, ang pagpapastor, hindi ko hanap buhay. Kung hanap buhay lang po ito, aalis na po ako sa pagpapastor. Pwede naman po akong mag-abroad para magtrabaho. Pero hindi po ito trabaho. It is a ministry. It is a vocation. Kaya naniniwala ako na kapag tinawag ka ng kaisang kadali ng Diyos, ang Diyos ang tutulong sa iyo. Amen? He will support everything. We can see from the life of our pastor, Pastor John, di ba? How many years na siya dito sa Pilipinas? Ilang taon na siya sa Pilipinas, dito ba? Alam din natin na walang susuporta sa kanya. Pero, he remained, di ba? Nandun yung pananatili. That is really, something, kumbaga, naniniwala ako na kapag tinawag ka talaga ng Panginoon sa lugar na yon, gagawa ang Diyos. Hallelujah. Ang Diyos mismo magsusuporta sa iyo. Ang mismo ang Diyos ang gagawa ng daan para sa iyo. Pero kapag hindi ka doon, tatanggalin ka ng Panginoon doon.
Hallelujah. Tatanggalin ka ng Panginoon doon. And then, we love really the ministry in Cambodia. Mahal natin ang ministry natin sa Cambodia. But they should also help us. Kailangan tulungan din nila tayo. Hallelujah. They need really to pray for the support for the ministry. At naniniwala ako na tayo lahat dito handa tayo tumulong para sa ministeryo ng Cambodia. Amen? Because why? Because we are our church. Amen po ba? Iglesia natin sila. Pero kailangan, yung mga missionary natin sa Cambodia, gawin din nila yung part nila bilang missionary sa Cambodia. Kailangan din nilang gawin ang lahat ng pamamaraan. Because if you don't see them, kung makikita lang natin sila sumasayaw-sayaw, they are not worthy. They need to also to pray for that God's provision. Hallelujah. I understand about the preaching today. If we know about the Lord Jesus Christ, if we have Jesus Christ in our lives, naniniwala ako na kapag ang isang mananampalataya, kaya Yesu Cristo, hindi po siya magiging madamot para sa Panginoon. Amen? Why? Because you love Christ. And if you love Christ, you will also love the church. And if you love Christ, you will also love the mission. The foreign ministry, if you have the foreign ministry. Kasi dito, marami po mga pastor natin dito, we are not only focusing about Cambodia. Pastor Lorda, they also need our support. Hindi lang po sila Pastor Lorda na kailangan ng support. Sila Pastor Lorda, wala po silang makain. Especially now, her husband is not working. Wala na po gustong tumanggap ng trabaho kay sa asawa ni Pastor Lorda. That's why we need also to send also for Pastor Lorda and her family. Pastor Arcel, amen po ba? They also, Pastor Norman in Cebu, they're also our branch churches and they are also missionary. Pero nakakatuwa, yan po ba nakakatuwa si Pastor Norman? Pastor Norman also is almost 10 years also in Cebu. But the ministry is still growing. That's why we need to pray. Naniniwala ako kung mahal natin yung ministry po natin, we will also love our foreign ministry. And please support Pastor Roy, and if you have the mind to support Pastor Aloyda, amin po ba, Pastor Norman, Pastor Oliver, Pastor Arcel, pwede rin po tayo tumulong sa kanila. Hindi lamang tayo nakafocus sa isang ministeryo. Amen? Kasi, sa totoo lang po, napaka-blessed ng church natin because we have our branch churches. Hindi po lahat ng mga churches ay may branch. Pero ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya nga, nakikita ko rin dito na bakit nakatilinan tayo sa isa? Hindi po, ang dami pa po natin ministeryo. We have Cebu, amin po ba, nakita natin, nagkaroon din ng struggle ng isang pastor natin, Pastor Jing, nagkaroon siya ng karamdaman. Pero hindi ko narinig si Pastor Jing na Pastor, pengi tulong. Hindi sila nanghingi ng tulong. Amen? Hindi po sila nanghingi ng tulong. I was really, kumbaga, umiiyak ko yung puso ko nung nakita ko si Pastor Jing na may karamdaman. At alam ko, sabi ni Pastor Jing sa akin, umuwi ka na rito. Kasi kailangan ka rin ng Aurora. But how? Ano kung pupunta ng Aurora, may hawak din ako sa Las Piñas. Ang sabi ko ka ng Lord, ano mo si Pastor Jing? Palakasin ko yung kanyang katawan. Pagaling ko siya sa kanyang maramdaman. Kasi kung di siya gagaling, magiging, paralyze na yung gawain namin sa June. And praise God, amin po ba? Kaya yung kinuha namin ng misis ko, nag-volunteer na talaga siya, sabi niya, kukunin ko si Pastor Jing. Ipa-check up natin siya dito.
Kasi nga, naiiyak si Pastor Reding, alam niyo po, kahit sa mga miyembro niya, hindi siya nagsasalita na kailangan niya magpapa-check up. That is, iyan ang lingkod ng Panginoon. Dahil naniniwala ko, alam niyo po, nung sinabi, nung kinuha na po ng sister wife ko, si Pastor Reding sa Aurora, alam niyo po, hindi siya nakihingi sa mga miyembro, but the members of the church in Aurora, Pastor Reding, ito yung 5,000, ito yung 2,000. Naniniwala ko kapag ikot ka ng Panginoon, gagawa ang daan ng Diyos para sa iyo. Yun yung nakita ko kay Pastor Joe. That's why I was really touched with his life. Sabi ko nga po sa inyo noon, ayaw ko sumama sa Koreano. Kasi ang Koreano, dahil yung mga nakilala kong Koreano sa Pampanga, they're really, ginagamit tayo mga Pilipino para makahutod sila ng pera sa Korea. Amen. But when I met Pastor Joe, iba siya. Pera lang po niya, ibibigay niya pa po para sa gawain ng Panginoon. Kaya di ba, sa lahat ng misyonaryo, yung misyonaryo natin na mahirap. Amen. Kahapon, niloloko siya ni Pastora, ni Sister Mercy. Sabi niya, Pastor, where's your pasalubong from Cambodia? At that time, nahihiya ko kay Pastor Joe. Kasi di ba, hindi naman po siya nagbakasyon eh. Nagpunta siya para sa misyon. Amen? Kaya huwag na huwag siyang hihinga ng pasalubong. Because, really, amen. Nakakahiya po yun. Hallelujah. Basta, ang isipin na lang natin, na kapag humayo po ang pastor ninyo, humayo siya para sa salita ng Diyos. At pag uwi niya po, dapat kayo po ang nagbibigay ng pagkain sa Kanya. Hallelujah. Dapat kayo po yung may pasalubong sa Kanya. Pastor, ito privilege yung kumain ng mabuti na pagod ka sa biyahe. Amen? Amen? That's why, diba? Kaya, nakakatuwa na our church ng Filipino Joy. Kaya ako sinabing ganitong bagay because when I understand about pastor, about insisting about the foreign ministry, baka kasi hindi nyo naiintindihan ng foreign ministry, hindi nyo naiintindihan about the vision. Nung nagpunta po dito si Pastor John sa Pilipinas, amen, wala pong building na ganito. Yung building na ito, naitayo, amen po ba, itinatayo para sa atin. Hindi na ito pwede tarihin. Ito yung para sa church. At mapala lang tayo, bakit? Because other churches are renting. Nag-rent sila every month, 15,000. Kung ganito karami po yung miyembro ng church, hindi tayo pwede sa isang 4,500, 5,000 pesos na i-rent. Pinakamababa sa atin, kung ganito karami, nasa 15,000 to 20,000 ang dapat natin i-rent. Hallelujah. Ngayon, kung 20,000 pesos ang pang-rent natin, kailangan ng offering natin should be at least 40,000 to 50,000 a month. Amen? Bakit? 20,000 will come to the rent. 10,000 electricity. 5,000. Amen po ba? Para sa ibang expenses. 50,000. Pero praise the Lord, we are not renting. So yung 50,000 po, na magiging offering natin sa church, pwede natin i-support. Hindi lamang sa Cambodia, sa Karangan, sa Cebu, sa Aurora. Palakpakan po natin yung Panginoon. If you love Christ, kung mahal talaga natin si Kristo, kung talagang nagmamahal tayo sa gawain ng ating Panginoon, we are not only focusing about Cambodia. Please, focus also to Aurora. Amen po ba? Focus also to Karangan. And focus also to Cebu. Amen? This coming school year, Brother Gerald will enter to Bible school. Magkakaroon ng bunga ang Philippine Holy Church ng isang pastor. Pero pag nag-aral po siya, kailangan din natin siyang suportahan. Amen? Brother Gerald, pambili mo ng candy,
Brother Gerald, pampili mo ng brief. Brother Gerald, pampili. Alam niyo po, experience ko po yan nung ako'y pinag-aaral ng Bible School. At pasalamatan niyo po ang Panginoon dahil meron na pong kabataang mag-aaral ng Bible School. Kasi hindi ko na po yung church. Ibig sabihin, meron na tayong magiging susunod na pastor. Sabi ko nga sa kanya kanina, Brother Gerald, kahit 2 taon ka lang, and kung talagang gusto mo na ng destino, ilagay ka lang namin sa Timawi. Walang pastor sa Timawi. Amen. Kung ka na lang. Amen. Hallelujah. Hindi ka magugutom doon. Kapag nagugutom ka, pumitas ka ng saging, umakyat ka ng yun. Kung walang suporta sa iyo, Philippine Holy Church, amen po ba, magtinda ka ng ice candy. Magtinda ka ng, amen, kailangan. Hallelujah. Kasi kahit ako bilang pastor na ano ko yun, naranasan ko sa sarili ko na natindahan kami mag-asawa para kumita kami. Amen. Sa tindahan namin, pero sinara namin yung tindahan kasi kakato, pastor, pautang ka ng bigas, mamaya ko bibigay. Naku, yung mamaya nga yun na abuti ng taon. Hanggang sa kasalukuyan ko, marami pang pautang. Hindi na namin nasingit. Sabi ko, hindi effective ang tindahan. Sabi ko, hindi pwede. Hindi tayo pwede magtindahan. Hallelujah. And right now, amin ko ba, yes, the church is supporting us. Pero, kwentahin niyo po yung sinusuporta ko ng church sa amin. Hindi po ako nagre-reklamo ngayon. Huwag po niyo sasabihin na nagre-reklamo si Pastor Manny. Hindi po ako nagre-reklamo. Dahil alam ng mga workers yan, alam din ni Pastor John yan, na nag-meeting kami 17 years ago. Amen po ba? 17 taon na nakakalipas na nag-meeting po kami sa church nito. Ang pinag-meetingan po namin, Pastor Manny will receive 1,000 pesos every year increase. Ibig sabihin po, kung 17 taon na po akong pastor ng Philippine Holy Word Church, dapat po ang increase ng allowance ko, 17,000 na po. Tama? Sa awa po ng Diyos, kahit 17 cents, hindi pa po tumataas. Hindi pa ako nagre-reklamo, pero bakit? Kasi alam ko ang Diyos, ang magsusupply ng pangangailangan ko. Amen? Hindi, pinag-meetingan po na yan. Kung ibang pastor, pwede ko isipis yan. Ito, yung pinag-usapan natin. Hallelujah. Pero bakit hindi ko po hihilin? Kasi naniniwala ko, higit pang ibibigay ng Diyos. Kahit hindi ako humingi sa inyo, kapag tinatch kayo ng Diyos, ibibigay mo yan sa akin. Dahil hindi mo yan ibibigay sa akin, ibibigay mo yan para sa Panginoon. Right now, pero sinasabi niya sa nabibigay sa akin, Pastor Manny, pabiling ng vitamins. Imbis na bilhin ko ng vitamins, hindi ko naman ng pagkain. Kasi hindi lang ako kakain, pati pamilya ko. Yes, alam po, aminin ko po sa inyo, sa ibang mga kapatiran, meron sa inyo sa kapatiran dito na bibigay sa akin personal. Nag-aabot para sa pagkain mo, Pastor. Mukha na ba akong hindi kumakain? But right now, let us speak out our ministry. Mahalin natin ang ministry natin. Yung panawagan, I think, yung kanina po na sermon, amin ko ba, it is really a panawagan. And if God's will kahapon, nasabi sa akin ni Pastor Joe, kung ano ang kalooban ng Panginoon, if Pastor Roy will remain in Cambodia or transfer to Laos, amin ko ba, Laos is near. Tinanong ko kay Pastor, kung nasa ng Laos, it is near Thailand. Amin ko ba, Vietnam, nasa gitna po siya. And if God's will, kung doon talaga siya nilipat ng Panginoon, amin ko ba, at maaaring ilan sa inyo, kung gusto ko rin na pag-minister sa ibang bansa, sabihin lang po sa amin. At gagamitin kayo ng Panginoon. Hallelujah. Really, nakakalungkot. Amin ko ba? I was really touched this morning about the ministry that we have. Amen. Pero hindi lang yung Cambodia ang minamahal ko. But I love also Aurora. I want also to support Aurora. I want also to support
our ministry in Karanlan and also support our ministry in Cebu. At naniniwala ko na gagawa ang Diyos at kikilos ang Panginoon sa buong basa sa atin. God will bless every one of us. Huwag natin asahan na kung sino ang tutulong sa ministry po natin in all our ministry, ibang bansa man o dito sa bansa natin, naniniwala ako na tinatouch din ng Panginoon ang iyong puso. Amen? That's why in our pledges, sa mga pledges natin ibinibigay, marami pong pinupuntahan yan. Hallelujah. Meron din po nagtatanong sa akin dito, mga kapatid ng pastor, ano ba kailangan ng taga-Aurora? Amen. Kailangan ng taga-Aurora, electric fan sa church nila, natin Jumme. Hallelujah. Actually, ang Jumme, isa hindi siya pera ko na yan kasi alam ko na may kakayanan din sila. Marami silang supporter. Pero, Pastor Aloyda, he needs our support. Kung may kakayanan po kayo na mag-support na para kay Pastor Aloyda, this coming mission trip para po sa Aurora at Quirino, please support Pastor Aloyda. Ano po yung may ibigay nyo kay Pastor Aloyda, ibigay ko natin kay Pastor Aloyda. Amen po ba? Kasi kailangan po nila. Please open your Bible to Acts chapter 20, verse 17 up to 35. I hope you can also help us to raise for the visa ng ating mga kapatiran sa Cambodia this coming March 32 daw. Sabi ni Pastor Jong, kailangan at least March 30 ay magpadala na po yung para sa visa nila Pastor Roy, Sister Telma. And coming ay nagpaplano po na dali na rin po yung mother ni Pastor Roy sa Cambodia. So please, tulong po tayo kasi talagang hirap, alam ko, hirap kayo ng church for financially. Pero tulong po tayo. At least hanggang March 30 po ay makalipong po tayo ng at least $600 to $800. Amin po ba? Para po sa gagamitin visa ng ating mga missionary sa Cambodia. Amin po ba? Plus pa po yung kanilang magiging allowance para sa Cambodia. So please, tulong-tulong po tayo. Ngayon po, ginagamit ko na po yung pagkakataon para manawagan sa inyo. On March 30, kailangan po natin ipadala yung ating buong missionary para sa missionary visa po natin. So please, gather na po tayo hanggang ano na po ngayon, March 17. So meron pa po tayo 13 days sa loob ng 13 araw. Kung gusto niyo po na magbigay para sa mission natin para sa Cambodia, please approach us, approach mga worker natin na magbibigay po kayo and then magpe-pledges kayo para sa visa ni Pastor Roy sa Cambodia. So kung halimbawa man nadadalhin din sa Cambodia si Nanay Imelda, yung nanay ni Pastor Roy, kailangan din natin ihanda yung para sa plane ticket. Amin po ba? Wala tayong magagawa kung hindi kailangan talaga natin suportahan. Naniniwala ko kung kami rin ang nandoon. Amin po ba? Ganyan din ang gagawin ninyo. Susuportahan nyo rin po yung gawain ng Panginoon. Hallelujah. Acts chapter 20 verse 17 up to 35. Sabay-sabay po tayo. At mula si Mileto ay nagpasuko siya sa Efeso at itinatawag ang mga matanda sa iglesia. At ang sila yung sidating sa kanila ay sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo na wala ng unang araw na ako'y tumuntong sa Asya kung paano ang pakikisama ko sa inyo sa buong panahon, na ako'y naglilingkod sa Panginoon ng buong pagpapakumbaba ng isip at ng mga lupa at ng mga pagsubok na dumating sa akin dahil sa mga pagbakay ng mga Hudyo. Kung paano hindi ko ikinaik na ipahayag sa inyo ang anumang bagay na pakikinabangan at hayag na itinuro sa inyo at sa mga bahay-bahay na sinasaksihan ko sa mga Hudyo, gayon din sa mga Grego ang pagsisisi sa Diyos at ang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo.
At ngayon, narito, ako na natatali sa Espiritu ay pasa sa Jerusalem, na hindi nalalaman ang mga bagay na mangyayari sa akin doon, maliban na pinatotohanan sa akin ng Espiritu sa bawat bayan na sinasabing ang mga tanimala at ang mga kapighatian ay magsisipag-antay sa akin. Datapwat, hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. At ngayon, narito, nalalaman ko na kayong lahat na aking nilibot na pinangaralan ng kaharian ay hindi na ninyo muling makikita pa ang aking mukha. Kaya nga, pinatotohanan ko sa inyo sa araw na ito na ako'y malinis sa dugo ng lahat ng mga tao, sapagkat hindi ko itinaig ang pagsasaysay sa inyo ng buong kasiyahan ng Diyos. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang maanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Aking talastas na pag-alis ko ay magsipasok sa inyo ang mga galit na lobo na hindi na nagpapatawad sa kawan at magsisilitaw sa mga kasamahan ninyo na mga taong magsasalita sa mga bagay na masama upang magdala ng mga alagad sa kanilang ulihan. Kaya nga, kayo'y mga puyat o alalahanin sa loob ng 3 taon ay hindi ako naginikat sa gabi at araw ng pag-aalala sa bawat isa na may pagluba. At ngayon, ipinagtatagubilin ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na mapagpapatibay at makapagbibigay sa inyo ng mana sa kasamahan ng lahat ng mga pinapagimbalan. Hindi ko inimbot ang pinaninuman o ang binto o ang pananamit. Nalalaman din ninyo na ang makamay na ito ay naglilingkod sa mga kakailanganin ko at sa aking mga kasamahan. Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagaan ay dapat kayong magsaklolo sa mahina at alalahanin ang mga salita ng Panginoon Hesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumangkad. The mark of a true minister. I was really touched about the life of Paul. Mahirap yung ginawa niya po sa Pablo sa pag-ministeryo. But, hindi natin marinig sa kanya na nagre-reklamo siya. Hindi natin marinig sa kanya na sa buhay niya ay inaayawan niya ang tungkol sa gawain ng ating Panginoon. And one part of our text for today, he said, he will go to Jerusalem. And when he go to Jerusalem, he doesn't know what will happen to him. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanya. Maaring, kaya nga sinabi niya doon na maaring ito na yung huling sandali na makikita niyo ako at hindi niyo makikita ang aking mukha. At sinabi niya doon sa talata na binasa natin, ang sabi niya doon sa verse 33, sabi niya, hindi ko inimbot ang ginto ninyo. Hindi ko inimbot ang inyong pila. Amen? Hindi ko rin inimbot ang inyong mga pananamit. It means, really, Apostle Paul relied only to God. Bagamat sinasabi niya dito sa talata nito na I am worthy of your support. Amen? Pero sabi niya doon, nagtrabaho rin ako. And last Friday, ito ba, last Friday, naglingkod siya po sa Pablo as a tent maker. Bilang isang tent maker. Hindi niya po ikinahiya yun. Nakitira po siya kay Priscilla at Aquila na ang business ko ay gumagawa ng tent. Pero bilang lingkod ng Panginoon, ginawa po niya ang sarili niya na gumawa rin ng tent. Because he wants to be a worthy minister. Pero siguro sa tatanungin natin sa atin sa umagang ito, bakit, Pastor, hindi naman ako minister. So that word of God is not mine.
Kasi, sinabi mo, ang heart ako minister. Hindi naman ako minister. Pero tandaan po natin, katulad ng narinig natin kanina, if you understand about the Ark of the Covenant, and that Ark of the Covenant is the Lord Jesus Christ, you need to give even your life. Hindi tayo nasa posisyon ng pastor o pagiging minister ng tumatayo. Maaari, hindi ka worker. Pero bilang isang naglilingkod at mananampalataya na tumanggap ng pangako ng ating Panginoon, you are entitled to minister and to work in God's ministry. Pero kailangan matutunan natin mabuti. Amen po ba? Kasi bakit? Nung hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, we are only thinking about ourselves. Ang inisip lang natin, sarili natin. Wala tayong pakialam sa iba. We are only thinking about our own self. Kaya nung nakakilala tayo kay Kristo, when we became Christians, when we became believers, sabi ng Bible, you need to deny yourself. Hindi tayo makakasunod sa Panginoon unless we will deny ourselves. At ngayon na naglilingkod na tayo sa Panginoon, hindi lang natin iba. Kaya sabi niya po sa Pablo, walang sino man sa atin ang nabubuhay para sa sarili. Hindi na tayo nabubuhay para sa sarili natin. Even si Pablo, po, sabi niya dito sa binasa natin talata, when I go to Jerusalem, I do not know what will happen to my life. Mabubuhay ba ako, mamamatay? At maaaring ito na lamang yung huling sandali na makikita niyo ako ng mukhaan. Pero sinabi nito, sa kabila ng mga talikala, nung sinabi niyang talikala, it means he was knowledge about the ministry of God. Na kahit anong mangyayari, hindi niya iwanan yung gawain ng ating Panginoon. Ang sabi niya nga po verse 24, amin po ba, Acts chapter 20, verse 24, sabi niya, my work is to testify about the gospel of Christ. Church, every one of us, napakapalad na po ng bawat sa atin, hindi dahil meron tayong salapi, hindi dahil meron tayong mga pagpapalang material, pero napakapalad ng bawat sa atin. Bakit? Sapagkat natulad tayo ni Pablo na meron tayong Kristo. Amen? Lahat ng mga Israelita po, kunin natin yung topic natin kanina about tabernacle. Lahat ng mga Israelita, hindi po silang lahat ay nakakapasok at pwede kumabak sa kaban ng tipan. Amen? Last week, pinag-usapan natin, hallelujah, si Uza, nagmalasakit lang siya doon sa pagbagsak ng kaban ng tipan na nakasakay sa kariton. Pero anong nangyari sa kanya? He died. Why? Because he is unworthy. Hindi siya dapat umawak doon sa kaban ng tipan na yun. Kaya, titignan po natin, when we understand about that Ark of the Covenant is where God can speak to every one of us. Sabi kanina, in that Ark of the Covenant is the throne of mercy of God. And everyone can come before that throne of mercy. Ano ito ba? Simula nung namatay ang ating Panginoon Jesus, that curtain from the holy place to the holy of holies was being divided. Nahati na po. Ibig sabihin, lahat ng mananampalataya sa Diyos, pwede nang pumasok. Pwede nang nakaranas. Hindi na lamang po si Moises, hindi na lamang po si Aaron, hindi na lamang po yung mga propeta at nakausalan ng Diyos, but all of us who believe in the Lord, who believe in the Word of God, who has Christ in our hearts, pwede na po tayo makasabi ng Diyos. Amen? Malaya na po tayo. Pwede na tayo maglingkod ngayon. Napakapalad ng Diyos sa atin. Yung hindi naranasan ng Uza, yung hindi naranasan ng ibang mga Israelita. Sa mga Israelita, only the Levites can serve God. 12 tribo. Pero ang tanging 12 ang pwedeng maglingkod sa loob ng templo. Di
Sabi nga po natin, si Kristo ang aking kagalakan. Ibig sabihin, if we have Christ, amin po ba, kung nasa atin na po si Kristo, kagalak na po tayo. Bakit? Because you are allowed to serve the Lord. Kaya, ilagay natin sa isipan natin, we need to be like Paul. Katulad ni Apostol Pablo, katulad ni Apostol Pedro, katulad ni Apostol Juan. Kanina natawa ako kay Apostol Juan. Nung tinignan niya si Jesus, amin ko ba, sabi niya, ikaw na anak ng Diyos, pustos ng biyaya at katotohanan. Hindi niya nakita si Jesus ay anak ni Maria, si Jesus ay anak ni Jose. Amin ko ba, ang nakita niya po, ikaw ay anak ng Diyos, pustos ng biyaya at katotohanan. There is no such thing na puspos ng pagpapala. Kaya kahit na nakakaranas ng kahirapan ng mga alagad, kahit na nakaranas ng kamatayan ng mga alagad, tingnan niyo po, hindi po nila nakuhang humiwalay kay Kristo. Kanina rin, diba, tinanong ng Panginoon ng mga alagad niya, aalis din ba kayo? No? Aalis din ba kayo? Maybe you are looking for the church that will support you. Aalis din ba kayo? Hindi man kayo masuportahan ng iglesia natin financially, physically, but our church can support you to know Christ for your eternal life. Kaya, ganoon yung si Apostol Pablo. Sinanay niya yung sarili niya na kahit na anong mangyari. Amen po ba? Kahit na amatayin yung kanyang harapin. Hallelujah. Why? Because he already denied himself. And when you deny yourself, mga minamoto, hindi mo naiintindihin kung ano mararamdaman, ano mararanasan na yung physical. Kasaganaan ba? Sabi nga ni Apostol Pablo, naranasan ko managana, naranasan ko magutom. Naranasan ko mamatayan. Pero hindi niya iniwan ang ating Panginoon Jesus. And this is really what the message of the Lord for every one of us. Tignan po natin yung verse 18. Ang sabi niya po doon, nang sila'y magsigaling sa kanya, ay sinabi nila sa kanila, nalalaman ninyo na mula ng unang araw na ako'y tumutong sa Asya, kung paano ang pakikisama ko sa inyo sa buong panahon. All words to the people of Mileto, you know how I live among you whole time. Alam niyo kung anong pamumuhay na meron ako nang ako'y nabuhay na kasama. Church, mga minamahal na kapatiran, our life example is very important. That's why we need to be aware of our example, of our life sa buhay ng boses natin. Sa ayaw sa gusto natin, tinitignan ng ibang mga tao. Kaya diba sabi na po sa Pablo, 1 Thessalonians chapter 1 verse 5, kung paano ang aming ebanghelyo hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa pakapangyarihan din naman, at sa Espiritu Santo, at sa lubos na katiwasayan, na gaya ng inyong nalalaman kung anong pagkatao namin na aming ipinakita sa inyo dahil sa inyo. Si Apostol Pablo, he arrived to every place, preaching the gospel, preaching about Christ, preaching about eternal life. Pero sabi niya, the word that I've spoken to you did not come only through words, but also by the Spirit. But, sinabi niya sa Pablo, you have seen in my life. Ibig sabihin sa Apostol Pablo, nung dumating po siya sa lugar na yun, hindi naman siya nangangaral, kundi yung mismong buhay niya ang naging pangangaral. Amen? Bilang mga mananampalataya, hindi namin tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Lahat ng salita ng Diyos should be manifest. The Word should be manifest. Yung sinasabi kong the Word became flesh, diba? Hallelujah! The Word became flesh, and that flesh is the flesh, the body of Christ, dito ba? Kaya, nung nakita
Jesus Christ, ano nakita niya? Ang nakita niya po ba, wow, the man came from David? Yun ba yung nakita niya? O the man, the son of Mary? Hindi po. Kanina sinabi po sa salitang sinabi na binagin natin, when John saw Jesus Christ, when the Word became flesh, he saw the full of grace and truth. So it means the life, the Logos, amen po ba, became alive. Pero yung Logos na yung nasa na po, nandun na po sa langit. Amen po ba? But His Word remains in us. Kaya kailangan, the Word should become flesh. Sino po yung nasa flesh? Lahat po man na nasa flesh, at sabi ng amen. Hindi ba hindi na flesh? Spirit na siguro. Amen po ba? Lahat na ng tao nagsabi ng amen. Kailangan daw yung salita magkatawang tao. Amen po ba? Ang kailangan ba nun? Bumaba ulit si Jesus? Hindi po. Yung salita, ibinigay na kanino? Sa akin. Kasi po sa Pablo, sabi niya, the words did not come only to you through words, but by the power of the Spirit, and sabi niya doon, through our lives. Sa pamamagitan din po ng kanyang buhay. Kaya pala sinabi niya dito, you know how I live among you whole time. Alam niyo kung paano ko nabuhay na ako inyong kasama. 1 Peter chapter 2 verse 11 and 12. Ito naman po ang sabi ng Apostol Pedro, mga minamahal, ipinamamalito sa inyong tulad ng mga mangingibang-bayan at nagsisipaglakbay na kayo'y magsipagpigil sa mga masamang pilitan naman na nakikipaglamang sa kaluluwa, na kayo'y makagkaroon ng tinting at ugali sa gitna ng mahigpit upang sa mga bagay na pinagsasalita nila laban sa inyo tulad sa pagsisigawa ng masama dahil sa inyong mga mabuting gawa na kanilang nakikita ay purihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalo. Ano habilin niya po sa Pedro sa mga mananampalataya? Sabi niya doon mga minamahal, He's speaking to Christians, He's speaking to believers. Paano ba tayo mamuhay? Sabi dito, paano tayo mananambay? Hindi daw tayo dito sa Tagalupa. Kaya kailangan daw dito magsipagpigil tayo. Sabi niya sa mga rita, bakit? Sapagkat sa pamamagitan noon, lahat ng nakakakita sa atin. Ano sabi daw? They will glorify God in the day of the Lord. That's why our testimony is really very important. Amen? So ipinapakita rin natin how the Word manifests into our lives. Yun yung inaangad ng Diyos sa buhay ng sa atin. Kaya sabi doon, di ba, deny yourselves. Amen po ba? How to deny yourselves? Deny everything. Kaya sabi niya po sa Pablo, deny even the lust, even the things which our body wants. We should deny. Ganyan ang sinabi niya sa Apostol Pablo. Amen po ba? Do others know who we serve, and who our allegiance is to. Tingnan natin mabuti kung paano tayo nalilingkod, kung paano, hindi lamang sa mga tao kasama natin nalilingkod din, kundi sa mga tao din na hindi pa nalilingkod. Kailan? Tuwing kailan natin may papakita ito? The whole time. Our life, our Christian life, our believer's life should be consistent night and day. Hallelujah. Si Apostol Pablo, ganyan na naging buhay po niya. Amen po ba? Kaya nila sinabi po sa John chapter 18, we need to be open. Sabi doon, kailangan maging bukas tayo. Ganito ang sabi niya ng ating Panginoon Jesus. Sinagot siya ni Jesus, 18:20, John 18:20. Ako'y hayag na nagsalita sa sanlibutan. Ako'y lagi nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo na siyang pinagkakatipunan ng lahat ng mga Hudyo at wala akong sinalita sa libro. Christ was being open. Amen po ba? Kaya ganun si Apostol Pablo, kahit na magiging kamatayan niya pumunta sa Jerusalem, amen po ba? Kailangan niya pumunta doon. Hindi po siya para maglakbay.
Hindi po lang para siya mamasyal sa Jerusalem, to see Jerusalem, but he will come to Jerusalem to testify about gospel of Christ. Ganun din po tayo. Huwag na po natin inihim ngayon bilang mananampalataya. Panahon na po para malaman nila mananampalataya tayo. Hallelujah. Amen. 2 Corinthians chapter 2, verse 1 to 3. Datapat tayo, sabi dito, ito'y itinasya ko sa aking sarili, na hindi na ako muling parinayan sa inyo na may kalumbayan, sapagkat kung kayo'y kalulumbayin ko, sino ang sa akin ay magpapagalak? Kundi ako ang pinalulumbay ko, at aking sinulat na mga bagay na ito upang pagdating ko, ay huwag akong magkaroon ng kalumbayan doon sa mga nararapat kong ikagalak, sa pagkakatiwala sa inyong lahat, na ang aking kagalakan ay kagalakan ninyong lahat. For, sapagkat sa malaking kapigatian at hapis ng puso, ay sinulatan ko kayo na may maraming luha, hindi upang kayo'y kalumbayin, kundi upang inyong makilala ang pag-ibig ko na pakasagana sa inyo. It's very strict. Amin po ba? Alam niyo po ba yung sinasabi niya sa Korinto na yun? 2 Corinthians is the second letter of Paul to the Corinthians. Sobrang higpit na sa mga taga-Korinto. Sabi niya, ano ba gusto niyo? Pupunta ba ako dyan na may pamanok? Amin po ba? Sabi niya, ginagawa ko ito, hindi para kayo saktan. Sabi ng salita na binasa natin, upang ipakita ko sa inyo ang aking pag-ibig. Church, right now, masakit ang katotohanan, pero nawa ang katotohanan na magpalaya sa bawat sa atin. Hallelujah. I understand about the foreign ministry natin sa Cambodia. Ang totoo, hindi po lahat tayo nakakaunawa about our foreign ministry. Kahit ako, nagtatanong din ako. Do we really need help? Do we really need the foreign ministry in Cambodia? Because there are so many missionaries. Maraming missionaries sa Cambodia. Hindi lang mga Pilipino. Actually, maraming pagan missionary sa Cambodia. Masakit lang kasi isipin, hindi lang naman sa Cambodia, kahit sa Pilipinas eh. Kahit sa iba't ibang lugar, maraming pagan missionary. They're using their, di ba, nung meron tayong eskwelahan dito, may nag-enroll dito na tatlo yung kanyang anak. Ang sabi nila, missionary sila sa Japan. So, kinausap nila si Pastor Joe, sabi nila nga, dahil missionary sila, pag missionary ka at saka pastor, kung sa eskwelahan natin dati, may malaki kang discount. Kasi missionary ka eh. Amen? Pero alam niyo po ba, we discover they are not missionary. Ginamit nila yung pagiging missionary nila para makarating sila sa Japan, pero para magtrabaho, hindi para mag-mission. But now that God has given us this, amin po ba, natutunan na tayo sa isipan natin that we will not stop, hindi tayo nitigil sa ating missionary, sa ating mission sa Cambodia. Let us put it in our minds, okay, our mission church, our foreign mission church in Cambodia will continue. Amin po ba, magpapatuloy. Now, kailangan natin ang support ninyo. Because this is not a ministry of one person, but this is a ministry of the whole church. Hallelujah. Kaya, kung naririnig niyo man siguro na meron kaming panawagan na we need to make this one for the visa, unawain niyo mabuti. Because hindi ito namin ministeryo, kundi ministeryo ng ating church. Kaya kanina siguro, ipinaunawa sa atin na mabuti, kung mahal nyo si Kristo, mamahalin nyo ang ating gawain ni Kristo. Amen? Na kapag kakain po kayo ng hapunan, na tinuro ko ito noon, isang araw, kapag kakain na po kayo ng hapunan ninyo, kung ulam po ninyo ngayon ay karning baboy. Amen? Magkano na po ang karning baboy? 1 kilo, 380 pesos. Tama ba ako? Sabihin na natin 380 pesos. Amen. Bibili ka ng baboy para sa pamilya mo. Okay. 380. Alisin mo ang 1/4. 3/4 na lang. Amen. Yung 1/4,
Panginoon, yung one part na ito, yung halagang one part na yun, ibibigay ko sa church. Para sa mission ministry, para sa ministry namin sa Karaklan, sa Aurora. Maliit lang yun, pero pag pinagsama-sama natin, malaking katulungan. Hallelujah! Papayag ko ba kayo na kayo kumakain? Yung mga missionary natin hindi kumakain? Papayag kayo. Payag ba kayo na kayo kumakain? Kami hindi kumakain? Hallelujah. Isipin natin mabuti kapag sumusubo tayo, ano kaya ang ulat ni Pastora Loida? Amen? Ano kaya ang ulat ni Pastor Arce? Amen? Ano kaya ang ulat ni Pastor Norman? Amen? Ay, kalimutan mo na si Pastor Manny, busog yun. Okay lang. Hallelujah. Basta, huwag natin kakalimutan, ano kaya kinakain ni Pastor Roy sa Cambodia? So, instead of bibili ka ng 1 kilong baboy ngayon, 3/4 na lang. Yung 1/4 saan mapupunta? Sa gawain ng Panginoon. Hallelujah! Pupunta ka ng SM, nakita mo yung mga t-shirt, 700 pesos. Doon na lang ako sa ukay-ukay. 300. Yung 400 ko, ibibigay ko sa mission. Amen? Hallelujah! Kailangan namin suportahan. Kailangan namin gawin ang lahat ng magkakataon. Kapag nakita natin na yung suporta bumaha sa church, hindi naman si Pastor Roy ang susuportahan natin. We will also give to Pastor Arce, to Pastor Oliver, to Pastor Jean, to Pastor Loida, to Pastor Norman, and to Pastor. Amen? Lahat sila mga pastor natin, bibigyan natin. Hallelujah. Magiging masaya tayo. Now, amen po ba? Kailangan lang natin magpakita. Kaya sabi na po sa Pablo, let the word be manifest in us. Number 2, sabi niya po sa Pablo, sa verse 19, na ako'y naglilingkod sa Panginoon ng buong pagpapakumbaba ng isip at ng mga luha at ng mga pagsubok na dumating sa akin dahil sa mga pagbangay ng mga Hudyo. Trials and tribulations. Alam niyo po ba, that's already part of our ministry. That is also part of our spiritual life, our daily life as Christians. Pero si Apostol Pedro, Apostol Pablo, hindi niya iniinda kung may trials man o tribulations sa kanyang buhay. Ang importante sa kanya, magawa niya ang lahat ng ipinapagawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Hebrews chapter 10, verse 32 up to 39. Dapat pang alalahanin ng mga nakarang araw na sa mga iyon pagkatapos na kayo'y maliwanagan, ay nagsitiis kayo ng malaking pakikiplaban sa mga pagbabata na una-una ay naging isang katawa-tawa dahil sa mga pagsithayo at gayon din sa mga kahirapan. At sa ikalawa ay naging kasama nila ang mga inaring gayon, sapagkat kayo ay namaghabag sa mga may kanikala at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari. At iba sa inyong nalalamang mayroon kayo ng inyong sarili na isang pag-aari layang mabuti at tumatagal. Huwag ba ninyo itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. Alam niyo po ba na in-explain doon sa Hebrews chapter 10. Amen. Habang naglilingkod kayo sa pagdating kapigalian, may trials kayong mararanasan. At ang sabi na dito na agawan pa kayo ng pag-aari. Amen po ba? Paano inisip natin, paano tayo naagawan ng pag-aari? Diba? Dahil hindi naman tayo marunong mag-tithes, dahil hindi naman tayo marunong mag-offering, hindi naman tayo marunong mag-pledges. Pero sabi na po sa Pedro, ako sa Pablo, alam ko ba na ginagawa ito ng mga may pananampalataya? Bakit? Sapagkat naniniwala sila na meron silang higit na pag-aari na mabuti at tumatagal. Lahat ng bagay na meron tayo, pinahirapan ng Panginoon yan. Hallelujah. And what we should do is really give again to the Lord. Ipagkaloob ulit sa Diyos. Amen? Let us train ourselves. Mga estudyante, tinuturo kayo. You have to prepare also your offerings, your tithes to the Lord.
Kailangan. May nakahanda rin kayo. Kung gusto niyo talaga na lumago kayo sa inyong pananampalataya, that is really, kasi ano yan eh, part of our sufferings. Amen? Mahirap po, sa totoo lang ang pagbibigay, hindi lahat ng mga mananampalataya madali sa pagbibigay. Maraming mga mananampalataya maalam na naglilingkod, pero pagdating sa pagbibigay, ganyan. Hallelujah! Kaunti lamang po yung mga mananampalataya sa loob ng church na ganyan. Sabihin mo, sister, pwede ka bang mabigay para sa Panginoon? Sige, okay na. Alam niyo ba, marami ako nasubukan sa mga kapatiran natin dito na i-chat ko lang sila, sis, pwede mo ba na ganito? Kailangan lang po namin na ganyan. Alam mo, hindi pa ako magdadalawang salita. Sige, pastor, bigay mo sa akin yung Gcash mo, magdadala ko. Amen. May ganyan po. Ate, pwede ba ako pumingin ng tulong sa iyo kasi ganito ganyan? Sige, pastor, ako na yung bahala sa ganito. May ganyan po dito sa loob ng church. Hallelujah! Mag-aaral ang ganyan sa church. Bakit na wala? Kasi kailangan yan di ba? Sino ba yung magpapos sa atin? Kaya wala na si Kristo. Oy, nandiyo, parang na dalawang isa kasi dali. Kailangan si Kristo. Kailangan si Kristo! Hallelujah. Pero yung Kristo ninyo, parang sakit na doon dito eh. Parang hindi nyo mabitawan eh. Amin po ba? Pero tandaan mo natin, kahit may kayamanan tayo, kung wala ng buhay na mataranggan. Di ba? Di ba yung mayaman na namatay? Si Lazaro namatay. Yung mayaman na namatay. Amin po ba? Yung mahirap, si Lazaro, dinala sa piling ni Abraham. Yung mayaman, nasa pagdurusa. Bakit yung mayaman papapunta sa pagdurusa? Hindi pera siya. Hindi niya nabili ang buhay ng mga. Hallelujah. Kaya ngayon, sino mahalaga? Pera, si Kristo. Wow. Halaga, ay magbigay nila sa milyon, pera, Kristo. Sa milyon, si Kristo. Chris. Sa milyon, si Kristo. Yung Kristo niyo parang naghihirap na bigkas. Hallelujah. Amen. Akala niyo ba, inisip niyo na, sa totoo lang, when we speak about offering, when we speak about giving, sa totoo lang, dyan ako nahihirapan i-preach. Hindi ako nahihirapan i-preach sa ibang bagay, pero ako mag-preach pagdating sa giving. Kasi isa na ini-misinterpret ng mga miyembro. Ang inisip niya, wala na sigurong pera yung pastor. Kaya ganyan, giving na lang tinuturo niya. Hallelujah. Alam niyo po ba ang sabi ng isang kapatiran sa Aurora? Hindi natin ka-church. Okay, maganda. Yung isang kapatiran sa church, isang kapatiran sa Aurora, inusin niya yung miyembro natin. Si Brother Sammy. Si Brother Sammy kasi, giver na eh. Ano po ba? Sinabi namin dyan na, Brother Sammy, ganito. Magbibigay ka agad yan para sa gawain ng kayo. Inusin po siya. Alam niyo po, sabi sa kanya ng isang mananampalataya, Brad, mag-ingat ka. Hindi na uso ngayon ang pagbibigay. Old Testament lang yan. Hallelujah. Meron na po ba kayo narinig na hindi na dapat magbigay ng tithes kasi Old Testament yan? Meron po. May mga checks na ganyan na hindi na kailangan magbigay ng tithes. Hallelujah. Alam niyo po ba na everything that we have is from God. 10% is, ano lang ang 10% sa atin? Amin po ba? Kung may 10 piso ka piso, ano lang ang piso? Kung tutuusin. Pero kapag ibinigay mo yan sa Panginoon, sabi ng Panginoon sa Malakay chapter 3 verse 10, subukin mong gawin ito, kundi bubuksan ko ang durungawan ng langit at ibubuhos sa iyo ang masaganang pagpapala. Lahat ng nagtatights, I think, rest assured, naniniwala ko, pwede niyang patotohanan sa inyo, walang patotohanan niya na nagtatights sila. Ang sabi din sa Malakay chapter 3, ang hindi nagtatights, para daw naglalagay ng pera sa butas na bulsa. Amen? Ako, sa totoo lang, di ba? Maraming mga mananampalataya. Sister, pwede ka mag-linis ng church? Opo, pastor, pwede ako mag-linis anytime. Okay. Basta, sister, pwede ka mag-magluto sa
na lang ako. Pag tinisip ako, huwag mo na ako pagbibigay ng tithes. Kaya tingnan mo, nagtitiis ka na ng church, nagluluto ka na sa church, wala ka pa rin pagpapala. Kasi ang lakot-lakot mo sa Panginoon. Hindi natin may papapatuloy ang foreign ministry kung walang pagka-tithes and pag-o-offer. Tandaan mo ninyo, hindi kami ni Pastor Joe ang humahawak ng pera. Kahit listahan, wala kaming alam. Amen? 70 years na ako dito, pero minsan hindi ko nahawakan ng listahan. Alam niyo na mga worker na naging treasurer, oy, bigyan niyo sa akin listahan. Ang ganito, wala po. Wala po. Bigyan niyo sa akin yung pera, kailangan hawakan ko yan. Wala po. Alam niyo po sa ibang church, pastor ang humahawak ng pera. Pero ayoko yan gawin. Dahil tukso yan. Hallelujah. Pagpapatayin mo ang sarili ng pananampalataya dahil sa pera, sa iyo na yan. Hallelujah. Yung umahawak ng pera ang mapapahakap kapag dinastos na yung pera. Hallelujah. Amen. Mas maganda yung, sister, pwede nga pambili ng katerya. Ibibigay niya ako. Ayan, bili tayo ng katerya. Sister, pwede pambili ng bigas. O, pabigyan ng pabigas. Amen po ba? Pero yung nahawakan ko yung pera, mahirap. Tukso yan. Dadasuhin niya ako. Hallelujah. Amen. Kaya, mas maganda, huwag na lang. Kaya, good. Nabiligan mo natin, Hebrews chapter 10. Hallelujah. Kung may pagtitis kayo habang naglilingkod kayo sa Panginoon, nakikita niyo bang nawawala kayong pag-aari? Sa totoo lang, mahigit kayong pag-aari. At iyon nila sa Panginoon. That's why do not complain. Iwasan natin ang pagkukomplain. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 10 verse 10. Huwag din kayong mga bulong-bulungan na gaya ng ilan sa kanila na nagbulungan, nagpapahaka sa pamamagitan ng mga magkawasak. Hindi po yung bulungan sa Paranaque ito. Amen. Yung bulong-bulungan ba na toka-toka-toka, tok-tok-tok. Hallelujah. So please, amen. Ngayon po, hayaan po namin sinasabi sa inyo, wala na pong liim-liim na sinasabi po namin sa inyo, this is our ministry. We have our foreign ministry in Cambodia, we have our ministry in Cebu, we have our ministry in Tarangan, we have our ministry in Aurora. Amin po ba? Yan ang mga ministeryo ng Philippine Holy Church. Kaya kailangan natin suportahan. Kailangan natin bigyan. Amen. Hindi sila, sa totoo lang po, bilipin naman ako sa mga pastor natin. Nakakatuwa yung mga pastor natin. They are really walking according to faith. Hindi ko sila nangihingi. Amen. Wala tayo narinig sa mga pastor natin na nangihingi. Pastor Oliver, Pastor Arsen, Pastor Loida, Pastor Jim, Pastor Norman. Hindi sila nangihingi. Sa totoo lang, na nakakatuwa sila na talagang gusto nilang maglingkod sa Panginoon, gusto nilang gawin yung gawain ng Panginoon. Kahit na sobrang hirap na, alam natin ko, ang hirap ng Pastor Arsen, nagano siya, nag-uuling. Amen. Ngayon, sina Pastor Oliver, ang nagtatrabaho, si Marilyn, gumagawa ng cake, cupcake, amen po ba? Lahat ng racket, nilaracket na ni Marilyn. Amen po ba? But I was really, I salute Sister Marilyn because she support Pastor Oliver. Hallelujah. Amen. Kaya kung gusto nyo ng cake, umorder kayo. Palalaman ninyo. Amen. Kasi kailangan natin supportahan sa Pastor Oliver. Para kung gusto nyo, may kapalit, may cake. Amen. Hallelujah. Yung pagkain mo namin, hindi na namin pinaproblema na yun eh. Amen po ba? Kasi yung asawa ko nagbibigay ng pagkain sa amin. Siya yung nagpapakain sa akin ngayon. Hallelujah. Nananahi siya. Hallelujah. Para kumain kami. Amen. Kaya, totoo yung sinabi ni Solomon, pagpapala ng asawa. Kapag nagkamali ka ng asawahin, Amen. Pero kung asawa mo, supporter, amen po ba? Susuporta sa'yo. Hallelujah. Hindi asawa ko, mag-diskarte. Hindi po siya marunong manahi, pero nanahi siya. Amen po ba? Isipin mo, buti lahat ng suot ko. Lahat ng suot ko ngayon dahilan niya. Amen po?
Kasi, di ba, hindi ko po, sa totoo lang, hindi ko pinagmamalaki asawa, pero she supported me in the ministry. Sabi ko lang sa kanya, huwag mo lang ibebenta yung katawan mo. O kahit na anong gawin mo, sige, basta huwag mo lang ibebenta yung katawan mo para kumita ka. Siya yung nagpapakain ko sa akin ngayon. I tell you, siya yung nagpapakain sa akin ngayon. That's why, church, you are the wife of the church. Amen? Hallelujah? Kami ni Pastor John, humahayo, nangangaral ng salita ng Diyos. Amen? Hindi naman po kami pakainin, okay lang. Ayoko na naman lumaki yung tiyan ko eh. Tama na po yung tiyan ko na ito. Amen. Ayoko po tumaba. Gusto ko po umaba ang buhay ko. Lahat ng nataba, inaatake sa puso. Ay, bato-bato sa langit. Tamaan, magmagalit. Amen. Mas maganda po, mag-reduce na po kayo ngayon. Amen po ba? Natandaan niyo po si Jacqueline Jose. Jacqueline Jose, wala po siyang sakit actually. Pero inatake siya sa puso. Obese. Masyado siyang tumaba. Amen? Kaya, hindi natin pinaparinda si Michael. Pero, amen, kailangan, amen, kapag ka ang baseline mo, hindi maabot ng 33, 32, mataba ka. Lahat ng baseline na may 32, 33, say amen! Konti lang, di ba? Karamihan lang, 35, 37. Hallelujah! Amen? So, now, amen. Yung belt siguro hindi nakakasya. Kailangan ng belt sa'yo strong. Amen. Unlimited. Hallelujah. So, tayo ng lahat, supportahan natin ang gawain. Sabi mo sa katabi mo, supportahan natin ang gawain ng Panginoon. So, panawagan ko, bago ako magtapos, panawagan ko, this coming March 30, kailangan po natin mapadala ang para sa visa ng ating missionary sa Cambodia. So, if you are really in your heart as being touched kanina sa sermon na Jesus Christ is the temple, Jesus Christ is the Ark of the Covenant. And if you love the Ark of the Covenant, you will love Jesus Christ. And if you love Jesus Christ, you will love His ministry. Church, mga kapatiran, ito po ang panawagan namin. On March 30, before March 30, gusto po namin kasama kayo sa tulong na ito. Tulong-tulong po tayo pag-kolekta para sa visa ng ating mga missionary. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, magbibigay ako sa Cambodia Ministry. Tanungin mo, lahat na nagsalita? Lahat na nagsalita? O, isa pa ulit. Tutulong ako, magbibigay ako sa Cambodia Ministry. Amen? Kailangan natin makikita. Let us help our foreign ministry. Let us help all our churches. Amen po ba? Sama-sama po tayong manalangin sa oras dito. As we shout, "Oh my soul, overcome," ipanalangin natin that we should really continue to love all our ministry, love all our churches. Na patuloy po na suportahan natin at kaibigay natin ang lahat ng pangailangan. Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! Diyos, ang hinahangad namin, Panginoon, na umidos at umuwakas kami. Panginoon, tulungan mo kami, ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, Panginoon Diyos, ay maging karapat-dapat, Panginoon God. Ingatan mo kami mabuti, Panginoon Diyos, at ikaw lamang pong gumawa at tumaray sa buhay ng bawat isa, Panginoon Diyos. Naniniwala kami ang nagagamitin mo kami para sa iyong gawain. Gagamitin mo kami, Panginoon Diyos, upang ang lahat ng inisip ng Philippine Holy Joint Church, O God, Las Piñas, Garanyan, Aurora, Cebu, Cambodia, Father God, ay
Panginoon, at inaloko mo para sa aming mga buhay, Panginoon Diyos. Everything will be done, Panginoon Diyos. Lahat ay mapangyayari, lahat ay magaganap, lahat ng Diyos ay tutulungan mo, Panginoon God. Hayaan ang puso namin ay maging willing sa pagbibigay para sa iyong gawain. Salamat po, Ama, tinangin namin ang katagumpayan. Inaasahan namin ang pagkilos at pagdala mo sa aming mga buhay. Purihin ka, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Now we will give our special offering to the Lord. Announcement po, after the worship service, lahat po ng sasama para sa gagawing mission for Quirino and Aurora, please remain in the church. We will have our short meeting para alam po ninyo kung ano po yung ating magiging obligasyon sa ating mission. So please, right after the worship service, huwag muna po kayong aalis. Mag-meeting po tayo para po mapag-usapan po ang lahat ng gagawin para sa ating mission. Tayo pong natin tumayo sa oras nito. Let us pray the Lord's Prayer. Ama namin nasa langit, sambahin-nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok kundi ilayo mo po kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless God. Blessed be the name of the Lord. Amen. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Hallelujah, hallelujah.
Lord, sabihin natin, Lord,